Kaya ako nag-UK dahil sa wedding na to. College friend ko si bride, so ang tagal namin magkakilala. First time ko din mag-attend ng wedding sa ibang bansa. Overwhelmed with gratitude and excitement for the journey we're about to embark on. Kakaiba yung kultura ng wedding na to. May pagka-DIY and very, very personal. Ayan, okay na yan. The ceremony was done under this very beautiful tree. First time ko din mag-attend ng isang humanist wedding ceremony. At pagkatapos ng ceremony, inutusan kami. Dalhin ang mga upuan. Kanya-kanyang dala ng upuan papunta sa reception venue. O, di ba ang saya? Nakakatuwa, walang arte yung mga tao dito. At ito naman yung mga handa. Mini reunion din to para sa amin kasi nakatira na kami sa iba't ibang bansa. At pagdating sa program at mga speeches, lahat 100% focused yung attention ng mga guests. Halos walang mga cellphone na nakataas. Parang ako lang ata yung video dito. Malaking bagay sa akin ang wedding na to kasi my friend got a second chance at love kahit feeling niya na hindi na mangyayari to ulit. Maaga kasing nabiyuda tong friend ko. The loss was devastating. Pero ang maganda sa kanya, hindi siya nag-self-pity. Kahit mahirap, nagtuloy siya sa buhay. Hindi naghanap ng bagong love life. She worked on her skills and talents para makatayo sa sariling paa and make a good life for herself alone. Pero ayun, sa kasagsagan ng pandemic, kahit may mga lockdown, through a series of unplanned events, hindi niya inakalang mamimit niya ang future husband niya. At fast forward, eto na kami sa napakasayang wedding nila. Seki and Ian's story will always be a good reminder for me na kahit anong nega na dumating sa buhay ko, ibasura dapat ang self-pity, tumayo sa sariling paa, at huwag mawala ng pag-asa.